So, good afternoon, good evening, o may gabi sa tanan. So, in this video, we'll try to do a little bit of a tutorial, especially on our Android TV devices na would prompt na there's no internet connection, maybe because its time sync is not in sync with the current time with sa imong internet connection. So this usually happens if nag-device update ang imong Android TV and later on you find out na pag start nimo sa device dili nakaka-abli og applications such as YouTube, Netflix and other applications because it would tell you na there's no internet connection even if naay internet connection ang imuhang device. Connected siya on the same network or the same Wi-Fi network nga ginagamit sa imuhang Android TV device or an Android TV box. So one of the example nga ginagamit nato sa balay is kaning Mi Box. So Mi Box is one of the popular Android TV box nga pwede nimong gamiton especially katoy imong TV nakaraan or mga LED TV na not yet capable of browsing the internet, ah, gamit og mga certain applications. So you can use TV box or mga Android TV box to make your ordinary TV to a smart TV. So ang isa sa hardware na pwede nimo paliton is ang Mi Box nga Android TV device. So inani yung itsura no sa Mi Box. So ang sa kani sa balay ang ginagamit nako diri karon is kaning Mi Box S. So lately lang this device doesn't have an magsige siya og prompt og error na no internet connection or Wi-Fi has no connection. So nagwonder ko nga why nani man siya. Nga previously automatic naman to ni siya mo connect. So I've already tried the first remedy which is imo siyang i-reset to default. So what happens when you reset it to default, balik siya sa iyang original configuration while naka-turn on ang TV box or ang Android TV box. But later on, kung imo na siyang pagngon, ibto na nimo siya, sa the next time na imo na pud siyang i-turn on, same thing would happen. So mo prompt na sad siya na no internet connection, di ka kaabli og YouTube or certain applications. So kani as I browse for the remedy mo ni akong nakita based on some of my research. So ato ni siyang buhaton karon sa atuang Mi Box o check na to kung effective ba. So try na nato siya karon. So ako lang ipakita ninyo ang amuang setup diri sa balay. So kani siya karon mo ni turn on na nako among TV which is dili pa ni siya smart TV or smarter smart TV. So ordinary ra ni siya mo ni siya katong Skyworth na mo na 55-inch nga LED TV nga ginagamitan namo or gigamitan nako og Mi Box S nga Android TV box para magamit nimo siya for YouTube and other application. So i-turn on na nato siya karon. So turn on na nato itong Mi Box. So mo na yung logo, start up na boot. So inig-boot ani niya, automatic ni siya mo connect sa among Wi-Fi router since connected man ni siya sa Wi-Fi router o immediately connect na siya sa internet supposedly. But then kung moabli na ka og application such as YouTube, mana siya na no internet connection. So akong na-find out kung sa iyang cause nganong it won't have an internet connection is mainly ang iyang time sa device is not sync with the current time. So
Sa karon mo god nga age of technology, kinahanglan mo synchronize ang imuhang time sa device ug ang time format or ang time frame kung asa ka. So for example, sa ato diri sa Pilipinas, ang atong time zone is +8. So +8 o sa uban pa, no? So importante lang makibalo ka. So supposedly automatic unta na siya ma-time sync, but kani ni siya nga problema is nitunga lang ni siya lately on a firmware update. So karon ni boot up na siya, ang iyang time diri nga nakabutang is 8:01. So AM ni siya, 8:01 na AM. So karon mo ni atong buhaton. So by the way, no, mao ni ang mga applications nga naka-install diri sa ako ang Android TV box, which is most likely mo sa ni ang mga applications nga gamit nimo. So karon ang time na to is 8:20 PM based ni sa ako ang phone, no. Ang natong buhaton is i-check na to kung naka-enable ba ang developer options sa ato ang TV box. So una, ato ka sa about, tan-aw nimo ang build version o para ma-enable nimo siya. So ato ka sa build, itap-tap lang na nimo siya hangtod mo gawas na siya nga prompt o ma-enable na nimo ang developer options. So balik ka dito sa device preference, then makita na nimo na enabled na ang developer options. So right after ma-enable ang developer options, dapat i-enable nimo ang USB debugging. So diri sa developer options, i-check to nimo USB debugging and then imo siyang i-allow. Click OK. So dapat naka-enable na ang USB debugging. So once naka-enable na ang USB debugging, i-check lang kung asa ka nga Wi-Fi connection naka-connect. So kani karon naka-connect ni siya sa among Wi-Fi ug i-double check ang iyahang gitawag og IP address. So kaning IP address mo ni yang assignment nga gihatag nga mao ni siya ang ID or ang IP man gud is an internet protocol nga naka-assign sa certain device once mo connect na siya sa imong network sa balay, no, sa internet. So double check mo ni yang assigned IP address. So importante ni siya kay naatay buhaton ani para nga naatay i-encode sa system sa Mi Box nga para automatic siya mo update sa time sa imuhang system. So ang itabo mo gud ani niya pagkakaron is dili automatic mo sync ang imuhang time sa Mi Box or sa imong Android TV box sa imuhang internet time. So natay buhaton gamay medyo technical pero sunda lang ninyo para masabtan. So okay na naka-enable na USB debugging karon natay buhaton sa tong cellphone. So importante ang imong cellphone is connected with the same Wi-Fi sa imuhang TV box. So maabli ka og Play Store ug i-download ni nimo nga application, ADB Shell Debug. So ato ni siyang i-download sa phone man i-install na to. So once ma-install na nimo ang ADB Shell Debug nga toolbox, i-open na nimo siya og i-input na nimo ang IP address sa imuhang Mi Box. So in this case, ang IP address is 192.168.0.2. And then i-input sad nimo ang default port. Okay, so default port is 5555. So karon ato nang ma-connect
ang operating system sa Android TV box through sa atuang cellphone. So kung imong tan-awon, ang term gud ani niya is gi-access nato ang Android TV box through secure terminal. So mura kag nag-remote ba, imong gi-remote connection ang imong device para nga ma-access nimo siya. So once ma-access na nimo siya, naatay iset nga command sa atoang cellphone. So imo ni siyang i-type nga command. So ang command is adb shell settings put global ntp_server asiapool.ntp.org. So kani siya nga paagi gibuhat na ni siya aron nga kung dili mo sync ang time sa imong Android TV box, automatic niya i-execute ni siya nga command pag start up niya para i-sync ang imuhang time padulong sa naka-assign nga NTP server or network time protocol kani siyang asia.pool.ntp.org. So ato i-check karon based sa akong phone ang time is 8:33. So ni-sync na siya sa ato ang current time sa atong Android TV box. So once mo sync na ni siya, kani siya nga configuration is automatic na ni siya mo-save. So kung bantayan ninyo, ning appear na ang katong mga icon sa mga tabs. So try na to open ang YouTube. So okay, abli na ang YouTube. So but pasabot, ni-synchronize na ang imong internet time sa imuhang TV box o sa current time sa imong internet provider. Okay. So ayos na. So kani automatic na ni siya ma-save sa device. So atong i-double check, atong i-restart later ang kuan, ang Android TV box o tanggalo na to, ibto na to yung supply. O i-double check na to ang time kung mo-sync ba gid siya. Okay, so nag-reboot na. So ang buhaton aning TV device, once mo boot up siya, iyang i-check kung maka-provide ba og time ang imong internet service provider. If dili siya maka-provide og time or dili siya mo sync, automatic to niya i-check or i-execute ang kato nga command ganina para nga mo synchronize ang imuhang time. So as you can see, sync na automatic ang time. Ayos. So mo na siya ang ato ang kuan karon video. So hopefully makatabang ni ninyo kung para ma-automatic ninyo og check og sync
ang inyuhang time sa inyuhang TV box. Okay? Daghang salamat o sa sunod na pod nga tutorial po.